Ang pangalan ko ay Dara. 36 na ako at itinayo ko ang financial consulting firm ko mula sa wala, gamit lang ang determinasyon at mga gabing walang tulog. Hindi ko inakala na aabutin ako ng panahon na mauupo sa korte, pinapanood ang asawa ko ng 2 taon, na palalo na hinihingi ang kalahati ng lahat ng pinaghirapan ko. Pati na yung estate ng yumaong lola ko na sobrang mahal ko. Ang kumpiyansa sa mga mata niya habang nakangisi siya sa akin mula sa kabilang kwarto, nagpapakulo ng dugo ko. Pero nanatili akong kalmado, hawak-hawak ang sobre na inihanda ko para talaga sa ganitong pagkakataon. Bago ko kwento yung nangyari sa korte, sandali lang. Sabihin mo lang kung saan ka nanonood at mag-subscribe kung gusto mo pa ng mga totoong kwento tungkol sa hustisya na naipatutupad. Lumaki ako sa isang middle-class na neighborhood sa Chicago. Mga magulang ko ay may mga regular na trabaho, pero hindi talaga sobra ang pera. Ang tatay ko ay accountant sa isang lokal na kumpanya, tapos ang nanay ko naman ay nagtuturo ng 3rd grade sa elementarya na nasa 10 blocks lang mula sa bahay namin. Komportable kami pero hindi mayaman. Tinuruan nila ako kung gaano kahalaga ang pagsusumikap. Pero ang lola kong si Mary ang talagang naghubog sa pagkaintindi ko ng pananalapi. Iba si Lola Mary kumpara sa ibang babae noong panahon niya. Nawidowa siya ng 40 anyos pero ayaw niyang magpakasal ulit, kaya nag-umpisa siya ng maliit na negosyo ng paggawa ng mga handmade na alahas. Nakapag-ipon siya ng sapat para makabili ng magandang cottage sa tabing dagat sa Michigan na naging tahanan ng pamilya namin. Tuwing tag-init, ilang linggo akong nananatili doon kasama siya. Pinapanood namin ang paglubog ng araw sa Lake Michigan habang ibinabahagi niya ang kanyang mga aral. Huwag mong ipagkatiwala ang kabuhayan mo sa iba, Dara. Sinasabi niya sa akin habang kumikislap ang kanyang mga mata sa kulay kahel ng paglubog ng araw. Hindi lang pera ang pera, ito ay kalayaan. Ingatan mo ito ng maayos. Nang ako ay 16, imbes na bilhan ako ng kotse na sobrang gusto ko sa aking kaarawan, binigyan ako ni Lola Mary ng mga stocks sa 3 iba't ibang kumpanya at isang libro tungkol sa mga estratehiya sa pamumuhunan. Sa una, medyo nadismaya ako, pero ang regalong iyon ang nagpasiklab ng interes ko. Naintriga ako sa finance, ginugol ko ang oras ko sa pagbabasa tungkol sa mga uso sa merkado at mga oportunidad sa pamumuhunan. Pagkatapos ng high school, nag-aral ako sa Northwestern University gamit ang partial scholarship. Major ko ay finance. Hindi naging madali ang kolehiyo. Pinagsabay ko ang klase sa 2 part-time na trabaho, isa sa library ng campus tuwing weekdays at isa pang waiter tuwing weekend. Apektado ang social life ko, pero nakatutok ako sa kinabukasan ko. Habang ginagastos ng mga kasama ko sa dorm ang pera nila sa mga damit at party, ako naman ay ipon ng ipon at nag-invest ng kaunti-kunti kapag may extra. Nagtapos ako with honors at kaunti lang ang utang sa estudyante at nakakuha ng entry-level na trabaho sa isang kilalang kumpanya, isang financial consulting firm sa downtown Chicago. Grabe ang trabaho, 18 oras sa isang linggo at sobrang competitive ng environment. Nakita ko yung mga katrabaho ko na nauubos ang lakas, pero nagtiyaga ako. Sinipsip ko lahat ng alam ko tungkol sa industriya. Pagkalipas ng 4 na taon na natutunan ang lahat at nakabuo ng mga kliyente, gumawa ako ng matapang na desisyon nung 26 ako. Iniwan ko yung seguridad ng trabaho ko para magtayo ng sarili kong financial consulting business. Akala ng mga magulang ko, baliw ako. Tawa pa yung dati kong boss nung sinabi ko na aalis ako. Pero si Grandma Mary, nagpadala ng card na simpleng sinabi lang, sabi nila, ang punong oak ay tumutubo mula sa belot na nangahas bumagsak. Ang unang taon ng pagnenegosyo ko ay grabe ang hirap. Nagtatrabaho ako sa maliit na apartment, ginawa ko ang sala ko bilang opisina at madalas kumain ng ramen noodles na hindi ko na mabilang. Nawalan ako ng kliyente dahil sa mas malalaking kumpanya at nagkamali ako na mahal ang naging kapalit. May mga gabi na umiyak ako bago matulog. Iniisip kung nagkamali ba talaga ako ng malaking desisyon. Pero dahan-dahan, nagsimulang magbago ang mga bagay. Nagsimulang magbunga ang dedikasyon ko sa mga kliyente ko. Nag-focus ako sa
Tinutulungan ko ang mga kababaihan tulad ng lola ko na magkaroon ng pinansyal na seguridad kaya kumalat ang balita. Sa ikalawang taon, kinailangan kong kumuha ng assistant. Sa ikatlong taon, lumipat ako sa totoong opisina. At sa ikalimang taon, ang kumpanya ko ay namamahala na ng milyong-milyong assets kasama ang 6 na empleyado. Iba ang paraan ko kumpara sa ibang financial consultants. Ginugugol ko ng oras para turuan ang mga kliyente ko para maintindihan nila ang kanilang investments kaysa umasa lang sila sa advice ko. Dahil dito, sobrang tibay ng loyalty nila. Halos lahat ng kliyente ko ay nanatili. Perpekto at lumalakas ang tingin sa akin sa mga financial na tao sa Chicago taon-taon. Sa mga taon ng pagbuo ng negosyo ko, napag-iwanan ang personal na buhay ko. Paminsan-minsan akong nakikipag-date, pero wala talagang seryosong nangyari. Sobra akong abala sa trabaho at totoo lang, sobrang protektado ko yung ginagawa ko, kaya ayaw kong papasukin pa ang iba. Nang ako'y 31, pumanaw si Grandma Mary sa edad na 87. Masakit yung pagkawala niya kaysa sa kahit ano pang pinagdaanan ko. Siya yung mentor ko, taga-suporta ko, at gabay ko sa tamang landas. Yung summer cottage. Naging akin na yon, kasama ng simpleng mga investments at ilang mga alaala ng pamilya na sobrang halaga sa puso ko. Ang cottage lang, umaabot ng mahigit $1,000,000 dahil sa prime na location nito sa tabi ng lawa. Pero para sa akin, walang katumbas ang halaga dahil sa mga alaala. Sa burol niya, tahimik akong nangako na igagalang ko ang iniwan niyang legacy sa pamamagitan ng pag-aalaga sa mga naitayo niya at pagpapasa ng kanyang mga aral. Inayos ko ang cottage, pinanatili ang charm nito, pero inayos ang mga kailangan. Tuwing weekend, doon ako pumupunta para magpahinga at makahanap ng kapayapaan. Sa parehong tanawin na nagpapakalma kay Lola Mary ng maraming dekada. Nang 34 na ako, nakabuo na ako ng personal na yaman na nagkakahalaga ng ilang milyong dolyar. Ang kumpanya ko ay umuunlad. Malusog at sari-sari ang portfolio ko ng investments at pag-aari ko ang isang kondo sa downtown Chicago at ang cottage sa tabi ng lawa sa Michigan. Naglalakbay ako kung kailan gusto ko at nagdo-donate sa mga adhikain na pinaniniwalaan ko. Naniniwala ako at nasisiyahan sa kalayaan na palaging hinihikayat akong hanapin ng lola ko. Kontento ako sa independenteng buhay ko. May malalapit akong kaibigan, fulfilling na karera at sapat na pera para hindi na ako mag-alala sa hinaharap ko. Hindi ako naghahanap ng relasyon, lalo na ng kasal. Naniniwala ako na kung mangyayari ang pag-ibig, ito ay sa isang taong rerespetuhin ang aking pagiging independent at kapareho ng mga pinapahalagahan ko. Hindi ko alam na may ibang plano pala ang universe, mga planong susubok sa lahat ng itinuro sa akin ng lola ko tungkol sa pagprotekta sa sarili at sa mga ari-arian ko. Nakilala ko si Lucas Crawford sa isang seminar tungkol sa real estate investment sa downtown Chicago sa isang maulang gabi ng Abril. Halos hindi na ako pumunta sa event kasi pagod na ako mula sa isang mahaba araw ng mga meeting with clients. Pero nagdesisyon akong pumunta last minute kasi yung speaker ay isang respetadong property developer na matagal ko nang gustong marinig. Umupo si Lucas sa tabi ko, dumating nung nagsimula na yung presentation. Humingi siya ng sorry kasi muntik niyang mabuhusan ng kape yung notepad ko habang nag-aayos siya at agad akong napansin sa hitsura niya. Matangkad siya, may maitim na kayumangging buhok, matalim na asul na mga mata at ngiti na parehong kumpiyansa at mabait. Ang suot niyang suit ay nagpapakita ng tagumpay pero hindi naman nakakaakit ng sobra. At nung nagsalita siya, malalim ang boses niya. May bahagyang timpladong timog na accent siya na talagang kapansin-pansin sa Chicago. Sa Q&A, nagtatanong si Lucas ng mga matatalinong tanong tungkol sa mga uso sa merkado at mga estratehiya sa investment na talagang na-impress ako. Kitang-kita ang alam niya sa mga financial na bagay, kaya lagi akong tumatango sa mga sinasabi niya. Nang matapos ang seminar, lumapit siya sa akin at maayos na nagpakilala. Lucas Crawford, sabi niya habang inaabot ang kamay. Base sa mga notes mo, bihasa ka talaga sa investment portfolio.
Tapos kami pala. Nagkwentuhan kami ng mahigit 1 oras sa isang malapit na kapehan. Pinag-usapan ang lahat mula sa mga oportunidad sa real estate hanggang sa mga paborito naming economic theorists. Ang saya kasi makipag-usap sa taong nakakaintindi ng trabaho ko at talagang interesado sa pananaw ko. Sabi niya, bagong lipat siya sa Chicago galing Atlanta para palawakin ang consulting business niya na tumutulong sa mga small businesses na i-optimize ang operasyon nila. Ang pinakanamukaw ng pansin sa akin, sobrang attentive ni Lucas sa pakikinig. Sa karanasan ko, kadalasan, mga matagumpay na lalaki ang nangingibabaw sa usapan, sabik ipakita ang kanilang kaalaman at mga nagawa. Pero si Lucas, nagtatanong siya at mukhang talagang pinapahalagahan ang mga sagot ko. Naimpreso siya sa kumpanya ko, hindi natakot dito, at tinawag niyang brilliant at revolusyonaryo ang paraan ko ng pagtuturo sa mga kliyente. Yung coffee meeting namin, nauwi sa dinner nung sumunod na linggo, tapos sunod-sunod na kaming nag-date. Sa bawat pagkikita namin, unti-unti niyang ibinubunyag ang mga bagong kwento na lalong nagpapalapit sa akin. Kwento niya tungkol sa paglaki sa isang ina na nagtrabaho ng maraming trabaho para sa kanila. Sinusuportahan siya kung paano niya pinagsikapan ang sarili niya para makapagtapos ng kolehiyo at ang passion niya sa pagtulong sa ibang mga negosyante na magtagumpay. Sa maraming paraan, yung mga pinagdaanan niya at ang tagumpay niya ay parang kwento ko rin. Mabilis, pero hindi pilit ang pag-usad ng relasyon namin. Si Lucas, maalalahanin, pero hindi nakaka-overwhelm. Nagpapadala siya ng mga thoughtful na regalo, tulad ng first edition ng paborito kong libro sa finance at isang handcrafted bracelet na gawa ng lokal na artist. Hindi yung mga karaniwang bulaklak at tsokolate na natanggap ko dati sa ibang nanligaw. Naalala niya pa ang mga maliliit na detalye mula sa amin. Mga usapan namin na isinama niya sa mga date namin na nagpapakita ng pag-aalaga na bihira kong maranasan. 3 buwan pagkatapos naming magkakilala, dinala ako ni Lucas sa Art Institute of Chicago kung saan naglakad-lakad kami ng ilang oras sa mga exhibit. Habang nakatayo kami sa harap ng mga water lilies ni Monet, ang paborito kong painting, niyakap niya ang aking baywang at bumulong, "Hindi pa ako nakakakilala ng taong katulad mo, Dara. Napakatalino mo, maawain, at mas matatag kaysa sa kahit sino kong kilala. Pinapabuti mo ako." Yung mga sinabi niya, tumagos talaga sa puso ko. Matagal na akong matatag at independent na babae na feeling ko, kaya ko na mag-isa. Pero nung nandun ako kasama si Lucas, na-realize ko na ang pagpili na payagan ang isang tao na pumasok sa buhay ko, hindi ibig sabihin na susuko ako sa lakas at pagiging independent ko. Lalong naging malalim yung relasyon namin sa mga sumunod na buwan. Nag-weekend trips kami sa cottage ng lola ko, kung saan attentively nakikinig si Lucas sa mga kwento ko tungkol sa kanya. Hindi siya nagrereklamo sa busy kong schedule sa trabaho at minsan nga, dinadala pa niya yung dinner sa opisina ko kapag late na yung gabi. Nang ipakilala ko siya sa mga magulang ko, naaliw sila sa kanyang magalang na ugali at kitang-kita ang pagmamahal niya sa akin. Sa mahabang gabi namin sa beranda ng cottage, pinag-usapan namin ang aming mga pagpapahalaga at mga pangarap para sa hinaharap. Kwento ni Lucas na gusto niyang gumawa ng isang foundation para matulungan ang mga batang kapos sa buhay na magkaroon ng kaalaman sa pera. Ibinahagi ko naman ang pangarap kong palawakin ang kumpanya ko sa buong bansa pero mapanatili ang personal na ugnayan. Parang tugma ang mga pangarap namin at pareho ang mga layunin namin. 10 buwan pagkatapos naming magkakilala sa isang pribadong hapunan sa cottage, si Lucas ay kumalas sa isang tuhod at nagpropose gamit ang isang vintage na singsing na may sapphire na nagpapaalala sa kanya ng mga mata ko. Sabi niya, "Ikaw ang partner na matagal ko nang hinintay," sabi niya, na halatang emosyonal. "Gusto kong buuin ang buhay kasama ka, suportahan ang mga pangarap mo, at harapin ang kahit anumang pagsubok na darating sa atin." Sagot ko agad ng oo, walang pag-aalinlangan. Napawi ang lohikal at maingat na negosyante sa akin dahil sa babaeng talagang umiibig sa lalaking parang naiintindihan at pinahahalagahan ang lahat ng bahagi ko. Nagplano kami ng isang maliit na
munting kasal sa cottage, kasama ang 30 lang na bisita, kasama ang mga pinakamalalapit kong kaibigan at pamilya. Naglakad ako sa ginawang daanan sa tabing dagat habang papalubog ang araw ng Setyembre sa ibabaw ng Lake Michigan, gaya ng mga panahong pinapanood namin ni Lola Mary noon. Simple, pero puno ng kahulugan, ang seremonya, may mga personal na panata na kami mismo ang gumawa. Nangako si Lucas na igagalang ang aking pagiging independent, susuportahan ang aking mga pangarap, at pahahalagahan ang tiwalang ibinigay ko sa kanya. Ako naman ay nangakong magiging katuwang niya sa lahat ng bagay, ibabahagi ang buhay at puso ko ng buong buo, at itayo natin ang ating kinabukasan ng magkasama na may pagmamahal at respeto bilang pundasyon. Nang magpalitan kami ng singsing, naramdaman ko ang isang kakaibang kasiyahan na hindi ko inaasahan. Buong buhay ko ay puno na bago pa man dumating si Lucas, pero ngayon parang mas masagana, mas mainit at puno ng mga bagong pagkakataon na nakabukas para sa amin. Naniniwala akong nahanap ko na ang tunay na kasama, isang taong pinahahalagahan ako kung sino talaga ako. Tumagal ang salo-salo hanggang hating gabi, may sayawan sa ilalim ng mga ilaw sa tabing dagat at mga toast na nagpapatawa at nagpapaiyak sa amin. Nang umalis na ang lahat, kami ni Lucas, nakatayo ako sa tabi ng tubig, nakatingin sa buwan na sumasalamin sa lawa. Salamat sa pagpili mo sa akin, bulong niya habang niyayakap ako ng mahigpit. Sabi ko sa sarili ko, hindi mo pagsisisihan to. Wala akong dahilan para magduda sa kanya. Lahat sa relasyon namin ay tama, mula sa mga pinagsasaluhang halaga hanggang sa mga lakas namin na nagko-complement. Naipundar ko ang negosyo ko dahil marunong akong magbasa ng tao at sitwasyon, at sinasabi ng kutob ko na tunay si Lucas. Lumipat kami sa kondo ko sa Chicago habang pinananatili namin ang cottage bilang aming weekend getaway. Ang mga unang buwan ng kasal ay sobrang saya. Naitatag namin ang mga gawain na nagbibigay halaga sa aming mga personal na pangangailangan at sa buhay namin bilang mag-asawa. Palaging supportive at maalaga si Lucas, madalas akong binibigyan ng mga munting sorpresa na nagpapakita ng kanyang malasakit. Ipinakilala ko si Lucas sa mga business partners at kliyente ko, at marami sa kanila ang nagsabi na bagay kami. Dumadalo siya sa mga company events at napapabilib ang lahat na nakikilala siya. May ilang kliyente pa nga ang kumuha sa kanya bilang consultant sa kanilang mga negosyo dahil humanga sila sa kanyang kaalaman at paglapit. Ngayon na tinitingnan ko pabalik, nakikita ko na perpekto lahat. Sobra pa nga. Pero noon, masaya na ako, nagpapasalamat na may nahanap akong taong parang nauunawaan na ang pagmamahal ay pagmamahal din sa aking kalayaan. Hindi ko inakala na yung pundasyong pinagtiwalaan namin ay unti-unting sisirain o na yung lalaking pinakasalan ko ay hindi pala siya yung taong ipinapakita niya. Yung unang na buwan ng aming kasal ay lahat ng inaasam ko. Sina Lucas at ako ay nagkaroon ng komportableng rutina. Pinagsasabay namin ang trabaho at kalidad na oras na magkasama. Nagpatuloy siya sa consulting habang pinapatakbo ko ang financial firm ko, at lagi kaming nagkukwentuhan tungkol sa araw namin tuwing hapunan, nagbibigay ng payo at suporta sa isa't isa. Nangyayari yung unang maliliit na pagbabago, mga 6 months na kami. Sa isang dinner sa Chicago Cut Steakhouse, sinabi ni Lucas na baka mas maganda kung pagsamahin namin ang finances namin sa joint account. Mas madali daw kasi, sabi niya habang iniikot ang red wine niya. Kasal na kami ngayon. Hindi ba dapat ganun na ang sistema namin? Bilang totoong partner ba? Mukhang makatwiran naman ang tanong, pero may kakaiba sa tono niya, kaya medyo nagdadalawang isip ako. Lagi sinasabi ng lola ko na mahalaga ang panatilihin ang financial independence kahit kasal na. Ayos lang ako sa setup natin ngayon, maingat kong sagot. May kanya-kanya tayong business accounts,
Tapos yung personal spending account natin para sa gastusin sa bahay ay okay naman. Medyo napigil ang ngiti ni Lucas. Akala ko siguro mas madali sana, pero kung hindi ka pa handa, gets ko naman. Tumigil siya. Hindi pa siya ang usapan noon, pero bumalik ulit yon sa sumunod na linggo, tapos muli pagkatapos noon. Sa bawat pagkakataon, mas naging matibay ang mga argumento niya, nakatuon sa tiwala at pagkakaisa sa kasal. Hindi mo ba ako pinagkakatiwalaan, Dara? Tanong niya sa isang usapan, ang mga asul niyang mata ay tila may halong sakit. Pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan natin, gusto mo pa ring hiwalay ang pera mo sa akin. Napilitang ipagtanggol ko ang sarili ko, sinisikap ipaliwanag na hindi dahil sa kawalan ng tiwala ang pag-aalangan ko, kundi dahil sa mga prinsipyo ko sa pera. Palaging sinusunod ko yan. Minsan, tumango si Lucas tapos nagpalit ng usapan, pero ramdam ko na may bagong tensyon sa pagitan namin. Mga 8 buwan na siguro, nagsimulang magmungkahi si Lucas ng mga investments para sa pera ng kumpanya ko. Nire-recommend niya yung mga properties at negosyo na may insider info daw siya galing sa mga kakilala niya. Pero nung nag-research ako sa mga yan, kadalasan kahina-hinala. Di klaro ang mga may-ari o sobra-sobra ang inaasahang kita. Sinabi ko sa kanya na di ito bagay sa investment strategy ko kaya tinanggihan ko. Ito na yung pangatlong ganitong suhestyon. Pinagkakatiwalaan ako ng mga kliyente ko sa kanilang pinansyal na kinabukasan. Hindi ko pwedeng ilagay ang pera nila sa mga venture na hindi ko pa talaga nasusuri ng mabuti. Masyado kang maingat, sabi ni Lucas. May bahid ng tinig na hindi ko pa naririnig dati. Kaya madalas naabot ng mga babae ang hangganan sa finance. Hindi sila handang kumuha ng kinakailangang panganib. Nasakit ako sa sinabi niya, hindi lang dahil sa sexist na dating, kundi dahil hindi niya ako nasabi ng ganito dati. Yung lalaking dati nagpapuri sa business sense ko, ngayon sinusubukan niyang balewalain ang professional na hatol ko. Ang pinaka nakakabahala na pagbabago ay nang magsimulang magpakita si Lucas ng interes sa lupa ng lola ko. Nagsimula siyang magtanong ng mga detalye tungkol sa cottage, yung eksaktong halaga nito, at ang mga kondisyon ng mana ko. Sa una, akala ko lang siya ay nagiging maingat tungkol sa aming mga ari-arian, pero naging nakakairita na yung pagtatanong niya. Naisip mo na bang isama ang pangalan ko sa titulo? Tanong niya isang linggo ng umaga habang umiinom kami ng kape sa porch ng cottage. Mas madali kasi pag para sa tax. Yung cottage, parte to ng legacy ng pamilya namin, sagot ko. Si Lola Mary talaga ang nag-iwan nito sa akin sa kanyang will. Mas gusto ko pa rin na nakapangalan sa akin to. Napangit ang mukha ni Lucas. Kaya pala, kahit ngayon, hindi mo pa rin ako tinuturing na pamilya. Naging matindi ang aming unang malaking away ni Lucas, inaakusahan niya ako na hindi ako ganap na committed sa aming kasal, at ako naman ay lalo lang naramdaman na nakapako sa sulok. Sa huli, nagkaroon kami ng hindi komportabling tigil-putukan, pero may nagbago na talaga sa pagitan namin. Pagkatapos noon, napansin ko si Lucas. Naglilihis siya ng tingin kapag pinag-uusapan ko ang tungkol sa lola ko o ang sentimental na halaga ng mga gamit niya. Napapalingon siya o nagpapalit ng usapan kapag binanggit ko yung mga pagbabago na gusto kong gawin para igalang ang pangarap niya sa bahay. Bahay lang yan, sabi niya ng pabaya sa isang usapan namin. Isang mahalagang ari-arian na kadalasan walang tao. Pwede natin itong ibenta at ipuhunan ng pera sa isang bagay na talagang lalago. Naramdaman kong masakit ang pagiging walang puso niya. Hindi lang basta bahay ang cottage para sa akin. Ako, at alam niya yon. Parang yung lalaking nakikinig ng mabuti sa mga kwento ko tungkol kay Grandma Mary, napalitan na ng taong tinitingnan lang ang legacy niya bilang pera. Isang gabi, maaga akong umuwi galing trabaho. Tapos nakita ko si Lucas sa home office ko na nag-iikot sa filing cabinet ko. Sabi niya, hinahanap niya yung mga insurance documents namin, pero yung drawer na binubuksan niya ay mga deed ng property at investment portfolios. Sabi ko, nasa drawer sa kusina yung insurance papers habang pinagmamasdan ang mukha niya. Maingat. Palagi silang tama. Bulong niya habang mabilis na isinara ang cabinet. Nakalimutan ko yung gabing yon.
Hindi ako makatulog sa tabi niya, paulit-ulit kong iniisip yung nangyari. Yung Lucas na akala ko kilala ko, hindi kailanman papasok sa mga pribadong dokumento ko nang hindi nagtatanong, ano pa kaya ang ginagawa niya kapag wala ako? Lalong tumindi ang pressure pagdating sa mga desisyon sa pera. Nagsimulang punahin ni Lucas ang paraan ko ng paggastos kahit na palagi naman akong responsable sa pera. Pinagtatanungan niya yung mga gastusin sa negosyo, kliyente, mga gastos sa libangan, pati na yung mga donasyon ko sa mga charity na matagal ko nang sinusuportahan. Tapos dumating yung investment opportunity na naging tipping point. Yung kaibigan ni Lucas na si Roland may real estate development project na kailangan agad ng puhunan. Pinilit talaga ako ni Lucas na ipuhunan hindi lang yung sariling pera namin, pati na yung investment pool ng kumpanya ko. Sabi ni Lucas, ginawa na ito ni Roland ng maraming beses. Guaranteed daw na 3 ang balik ng pera namin sa loob ng 18 buwan. Nang tanungin ko siya ng business plans, financial projections, at patunay tungkol kay Roland, dahil sa mga nagdaang tagumpay, nairita si Lucas. Bakit mo kailangan lahat yan? Hindi mo ba pinagkakatiwalaan ang desisyon ko? Naghihintay si Roland ng sagot ngayon, hindi pagkatapos ng linggong-linggong sobrang pagsusuri mo. Hindi ako bumitaw at tumindig ako sa aking posisyon. Ayaw mag-invest ng walang tamang dokumento. Umalis si Lucas ng galit. Bumalik siya pagkatapos ng ilang oras na malamig ang ugali na tumagal ng ilang araw. Sa gitna ng tensyon, tumawag ang assistant ko at sinabi na may tumawag sa opisina na nagtatanong ng detalyadong impormasyon tungkol sa portfolio at listahan ng kliyente ng kumpanya ko. Sinasabi niyang siya ang asawa ko at partner ko sa pera. Nang kinonfront ko si Lucas, sinabi niyang misunderstanding lang daw yon. Siguro yung assistant mo na-confuse lang ako sa iba, sabi niya habang nag-alsa ng balikat. Bakit pa ako tatawag sa opisina mo kung pwede naman kitang tanungin diretso? Mukhang makatwiran ang paliwanag niya, pero may kung ano pa rin na hindi tama. Nagsimulang magduda ako ng husto, kaya mas naging mapanuri ako kay Lucas. Napapansin ko na yung mga kwento niya ay hindi tugma-tugma at pabago-bago ang ugali niya. Para sa akin, yung lalaking dati sumusuporta sa pagiging independent ko, ngayon parang natatakot na sa akin. Yung partner na nagpapahalaga sa galing ko sa pera, ngayon kinu-question na lahat ng desisyon ko. Yung asawa na nangako na iingatan ang legacy ng pamilya namin, ngayon tinitingnan na lang parang isang bagay na pwedeng pagkakitaan. Nagsimulang magtanong ako kung kilala ko ba talaga si Lucas o baka yung lalaking pinakasalan ko ay ginawang eksakto lang para sa gusto ko. Yung isip na to ang pumipigil sa akin na makatulog gabi-gabi, nakatitig sa kisame habang mahimbing na natutulog si Lucas sa tabi ko, hindi alam na yung pundasyon. Parang nagkakagulo na ang kasal namin. Tumawag siya nung Martes ng hapon habang nire-review ko yung quarterly reports sa opisina. In-transfer ng assistant ko yung tawag. Sabi ng babae, ayaw niyang sabihin ang pangalan pero importante daw at personal. Si Dara Crawford ba to? Tanong ng babae nung sinagot ko ang tawag. Oo, sino ka? Isang taong sana ay nabigyan ng babala bago pakasalan si Lucas. Matatag, pero halatang may sama ng loob ang boses niya. Ako si Allison Myers. Ako yung ikalawang asawa ni Lucas. Parang huminto ang puso ko. Ikalawang asawa? Sinabi ni Lucas na hindi pa siya nag-aasawa dati. Siguro nagkamali ka lang, sabi ko, pilit pinanatili ang kalmado ng boses. Hindi pa nag-aasawa ang asawa ko. Malupit ang tawa ni Allison. Ganyan ang sinasabi niya sa lahat. Hulaan ko, sabi niya. Ipinakilala niya ang sarili bilang isang self-made na negosyante na nakaintindi at sumusuporta sa independensya mo. Siguro nag-propose siya gamit yung vintage ring na may espesyal na kahulugan. Dugo ko yon. Nanginig siya ng todo nang ikwento ang mga detalye na eksaktong tugma sa karanasan ko. May pattern si Lucas. Ginagawa niya ito kay Mrs. Crawford. Nakakahanap siya ng mga matagumpay na babae, pinapamahal niya sila, pinapakasalan, tapos sistematikong kinokontrol ang kanilang mga ari-arian bago sila i-divorce at kuhanin ang kalahati ng lahat ng bagay.
Sinabi niya pa na dati siyang matagumpay na may-ari ng restaurant sa Atlanta nung nakilala niya si Lucas. Pagkatapos ng kanilang diborsyo, nawala ang negosyo niya at halos lahat ng ipon niya. Kamakailan lang niya nalaman na ako na ang pinakabagong asawa ni Lucas, isang kakilala namin sa negosyo sa Chicago. Hindi kita pinipilit na maniwala, sabi ni Allison bago siya magputol ng tawag. Suriin mo lang ang kanyang nakaraan, nandyan ang katotohanan kung handa ka lang itong makita. Naupo ako sa aking mesa ng halos 1 oras matapos ang tawag, hindi makapag-concentrate sa trabaho. Ang isip ko ay naglalakad-lakad. Posible ba iyon? Nagpakasal ba ako sa isang manloloko, ang Lucas, na kilala kong hindi kaya gumawa ng ganong kalkuladong panlilinlang? At gayon paman, ang mga pagbabago sa kanyang ugali, kamakailan ay may katwiran kapag tiningnan sa liwanag ng sinabi ni Allison. Mga sabi-sabi. Nang gabing yon, sinabi ko kay Lucas na may client dinner ako at uuwi ako ng late. Pero sa halip, nakipagkita ako kay Daniel Harlow, isang private investigator na tumulong na dati mag-imbestiga ng mga posibleng business partners. Sinabi ko sa kanya ang tawag ni Allison at ang mga agam-agam ko kahit na parang ang arte at paranoid ko. Siguro wala naman, pero kailangan kong malaman ng sigurado. Hindi siya nanghusga. Nag-take notes siya, nagtanong ng mga practical na tanong, at nangakong magiging discreet. Mas mabuting makumpirma mo kung sino talaga ang asawa mo kaysa mag-alala lang, sabi niya. Nakakagaan ng loob. Sa susunod na 2 linggo, doble ang buhay ko. Nagpapanggap na normal ang lahat kay Lucas habang kinakabahang hinihintay ang resulta ni Daniel. Parang wala lang si Lucas, tuloy lang sa pagtulak ng joint accounts at pagdagdag ng pangalan niya sa mga pag-aari ko. Nang tawagan ako ni Daniel para mag-urgent na meeting, ramdam ko na agad sa tono ng boses niya kahit hindi ko pa nakikita ang ebidensya. Nagkita kami sa isang tahimik na kapehan, malayo sa opisina at bahay ko, at inabutan niya ako ng makapal na folder sa kabilang dulo ng mesa. Ipinanganak si Lucas Crawford, nagsimula si Lucas Pritchard Daniel. 2 beses na siyang ikinasal dati, hindi kasama ikaw. Ang una niyang asawa ay si Margaret Lansing, isang surgeon mula Seattle. 3 taon silang kasal. Ang pangalawa naman ay si Allison Myers, ang may-ari ng restaurant na tumawag sa iyo. 2 taon ang tagal ng kasal nila. Ipinakita niya sa akin ang marriage certificates, divorce decrees, at mga dokumento ng korte mula sa parehong kaso. Sa bawat pagkakataon, nakalabas si Lucas na may malaking settlement kahit na may mga prenuptial agreements na dapat sana'y nagprotekta sa mga ari-arian ng asawa niya. Ginagamit niya ito. Mga legal na butas at emosyonal na panlilinlang, paliwanag ni Daniel. Pinipilit niya ang mga asawa niya na magbigay ng konsesyon sa diborsyo, kadalasan sa pagbabanta na pahabain ang proseso o ibunyag ang mga nakasisirang personal na impormasyon. May iba pang laman ang folder. Si Lucas ay iniimbestigahan para sa pandaraya sa Atlanta, pero tinanggal ang mga kaso nang biglang umatras ang nagreklamo. Ang consulting business niya ay kadalasan peke lang. Kakaunti lang ang tunay na kliyente o kita. Ang pinakanakakabahala ay ang ebidensya na nagpapakita na plano niya ang aming simula pa lang, tapos na ang kasal namin. Natuklasan ni Daniel yung mga usapan ni Lucas at ng abogado sa diborsyo na nag-umpisa pa 2 linggo bago ang kasal namin. Pinag-uusapan nila kung paano makukuha ng husto yung mga pag-aari ko, lalo na yung cottage. Hindi lang yan, sabi ni Daniel nang mahina, habang inilalabas ang mga bank statement na nagpapakita ng regular na paglilipat ng pera mula sa joint household account namin papunta sa isang private account sa Cayman Islands. Maliit lang yung mga halagang nililipat, kaya hindi ko napansin na nawawala, pero sa pagdaan ng panahon, dumami na. Mahigit $50,000. Umalis ako sa meeting makalipas ang ilang araw, mabigat ang folder sa kamay ko, at mas mabigat pa sa puso ko. Lahat ng akala kong alam ko tungkol sa aming pagsasama ay isang kasinungalingan. Yung lalaking minahal ko, yung kinabukasang pinlano ko. Wala sa mga iyon ang totoo. Nang gabing iyon,
Naghintay ako hanggang matapos ang hapunan habang nakaupo kami ni Lucas sa sala. Nagbabasa siya sa tablet niya habang nagpapanggap akong nagtatrabaho sa laptop ko. Iniisip ko kung paano ko sasabihin ang kailangan kong sabihin. Lucas, sa wakas sabi ko, isinara ang laptop ko. Kailangan nating mag-usap. Tumingin siya. Ang mukha niya ay bukas at inosente ang dating. Tungkol saan, mahal? Tungkol kay Allison Myers at Margaret Lansing. Biglang nagbago ang ekspresyon niya, nakakagulat. Nawala ang init sa mga mata niya, pinalitan ng malamig at mapanuring tingin na dati ay napansin ko lang ng konti. Sino ang kinausap mo? Tanong niya, halos bumulong, pero delikado ang tono. Hindi na mahalaga yan. Ang mahalaga, sinungaling ka sa akin tungkol sa lahat. Sa nakaraan mo, sa negosyo mo, sa mga plano mo sa kasal natin. Binuksan ko ang folder at sinimulan. Isa-isang inilalatag ang mga dokumento sa coffee table sa pagitan namin. Mga marriage certificate, divorce papers, bank statements. Sa bawat dokumento, lalo pang tumitindi ang ekspresyon ni Lucas. Pinagsabihan mo akong imbestigahan. Tanong niya na halatang hindi makapaniwala. Ano na nangyari sa tiwala sa isang kasal? Ang tiwala, nangangailangan ng katapatan, sagot ko. Nanginginig ang boses kahit pinipilit kong kalmahin ang sarili. Mula noong unang araw pa lang, nagsisinungaling ka na. Hindi mo talaga balak magtagal itong kasal natin. Lagi lang naman ito tungkol sa pera ko, di ba? Sa kumpanya ko, sa mga ari-arian, estate ng lola ko. Matagal na tumitig sa akin si Lucas, tapos parang may nagbago sa kanya. Nawala ang pagkukunwari niya, at nakita ko ang totoong Lucas sa unang pagkakataon. Tumawa siya, pero walang init ang tunog. Akala mo espesyal ka, iba ka sa iba. Pare-pareho kayong lahat. Kayo mga babaeng matagumpay na may sariling kakayahan at pride. Ang dali ninyong paimbutin. Ang sabik maniwala na may lalaking mamahalin kayo dahil sa utak nyo, hindi sa pera nyo. Sakit ang mga salita niya, pero ako, tinatanggihan kong ipakita yan. Gusto kong umalis ka sa bahay ko ngayong gabi. Bukas, kokontakin ng abogado ko ang abogado mo. Sabi ni Half Lucas habang tumatayo. Kukunin ko ang kalahati ng lahat sa ilalim ng batas ng Illinois, kalahati ng kumpanya mo, kalahati ng mga investments mo, kalahati ng mahal na kubo ni Lola Mary. Sinambit niya ang huling salita na parang puno ng galit kaya napailing ako. Dapat mong pinirmahan yung mga papeles nung tinanong kita. Ngayon kukunin ko lahat ng legal at wala kang magagawa. Tingnan natin yan, sabi ko. Pinipilit kontrolin ang boses ko. Tatag lang. Napangiti ng galit si Lucas. Pinaswipe niya yung braso niya sa ibabaw ng coffee table. Pinabagsak yung mga dokumento at laptop ko sa sahig. Akala mo ang talino mo. Wala kang alam kung sino ang kausap mo. Pagtapos na ako sa'yo, wala ka nang matitira kundi pagsisisi. Naglakad-lakad siya sa apartment. Kinukuha yung mga susi at wallet niya. Bago umalis, lumingon siya. Mukha niyang gwapo pero pangit sa galit. Maghanda ka sa laban, Dara. Maaaring ikaw ang nakagawa ng yaman mo, pero ako ang magpapakasaya nito. Biglang bumagsak ang pinto sa likod niya na ang lakas kaya nahulog at nabasag ang isang framed na larawan mula sa pader. Tinitigan ko ang mga basag na salamin, isang perpektong simbolo ng aming kasal, at sa wakas pinayagan kong pumatak ang mga luha. Hindi luha ng lungkot o pagsisisi, kundi ng galit at determinasyon. Mali ang pagkakakilala ni Lucas sa akin. Akala niya'y matitinag ako. Nalulunod ako sa emosyon ko para sa kanya, kaya magpapabaya ako sa pag-iisip. Hindi niya naintindihan na ang parehong lakas at tatag na bumuo sa negosyo ko ang ngayon gagamitin ko para protektahan ito laban sa kanya. Kinuha ko ang aking Nanginig ang kamay ko habang tumatawag kay Lisa Roberts, ang pinakamahusay na abogado sa diborsyo sa Chicago. Kailangan ko ng tulong mo, sabi ko nang sagutin niya ang tawag. At wala na tayong gaanong oras. Pumayag si Lisa Roberts na magkita kami sa opisina niya kinabukasan ng umaga, kahit Sabado iyon. Maaga akong dumating, halos hindi natutulog, may dalang folder ng mga ebidensya sa ilalim ng aking braso, at may malalalim na bag sa ilalim ng mga mata, na hindi natakpan kahit ng concealer.
Ang opisina ni Lisa ay nasa buong itaas na palapag ng isang gusali sa downtown na may tanawin ng lawa, Michigan. Ang lugar ay eksaktong nagpapakita ng imaheng gusto niyang ipakita. Malakas pero approachable. May modernong mga gamit na may mga warm na kulay at mga pader na pinalamutian ng kanyang mga credentials at mga litrato ni Lisa kasama ang mga kilalang kliyente. Tingnan natin kung ano ang meron tayo, sabi niya, pagkatapos marinig ang pinaikling bersyon ko ng mga pangyayari. Nanatiling neutral ang kanyang ekspresyon habang maingat niyang sinusuri ang mga natuklasan ni Daniel, paminsan-minsan ay nagsusulat ng nota o nagtatanong para linawin. Nagawa na ito ni Lucas dati, sabi ko habang pinapanood siya. Nakita niya, yan ng 2 beses na parang may reaksyon. Nakakuha siya ng malaking pera mula sa 2 dating asawa niya. Tumango si Lisa nang hindi tumitingin pataas. Pamilyar ako sa ganitong klaseng kaso. Mas karaniwan kaysa akala mo ang mga lalaki o babae na nagpapakasal para lang sa pera, lalo na sa mga mayayamang tao. Isinara niya ang folder at tiningnan ako ng diretsyo. Ang magandang balita, nalaman mo ito ng maaga. Ang hindi magandang balita, kung walang prenuptial agreement, sa batas ng Illinois kadalasan hatiin ng pantay ang mga ari-arian ng mag-asawa. Nabigla talaga ako. Kahit nga hindi pa kami 1 taon kasal. Kahit sinadya niya akong linlangin. Sa kasamaang palad, oo, pero tuloy pa rin siya sa pagyuko pasulong. May ilang paraan tayong pwedeng gawin. Una, hanapin natin yung mga dating asawa niya at kunin ang kanilang formal na pahayag. Pangalawa, kailangan nating siguraduhin ang lahat ng financial records mo at idokumento ang kahit anong kakaibang galaw simula nung kasal kayo. At pangatlo, kailangang maingat nating suriin ang testamento ng lola mo. Sa mga susunod na araw, ibinuhos ko ang sarili ko sa pagbuo ng aming kaso. Nangalap ako ng mga financial records ng ilang taon, idinokumento ang paglago ng negosyo ko bago ko nakilala si Lucas, at pinagtipo ng ebidensya ng mga pagtatangkang pasukin niya ang mga account ko nang walang pahintulot. Inayos ni Lisa ang mga conference call kasama sina Allison at Margaret, mga dating asawa ni Lucas. Ang pakikinig sa kanilang mga kwento ay parang naririnig ko ang sarili kong karanasan. Iba-iba ang pagpapakita ni Lucas sa bawat babae. Inaangkop niya ang pagkatao niya base sa hinahanap nila, pero pare-pareho ang pattern. Charmer, paikot-ikot na kwento ng pagmamahalan, kasal, tapos unti-unting kontrol at manipulasyong pinansyal. Nilinis niya ang lahat ng akin, sabi ni Margaret, na halatang may pait pa rin kahit 10 taon na ang lumipas. Yung practice ko, yung ipon ko, pati retirement accounts ko. Halos mabangkarote ako dahil sa legal fees lang. Ganon din ang nangyari kay Allison. Gumawa siya ng kopya ng mga susi ng restaurant ko at tiningnan ang financial records ko nang hindi ko alam. Nang ma-realize ko na ang nangyayari, nakalikom na siya ng sapat na impormasyon para bantaang mawala ang mga lisensya ng negosyo ko. Peke-pekeng paglabag sa kalusugan ang isinisisi niya kung lalaban ako sa kanya sa diborsyo. Parehong pumayag ang 2 babae na magbigay ng sworn statements at magpatotoo kung kailangan. Ang kanilang kagustuhang balikan ang masakit na alaala para tulungan ang isang estranghero ay talagang tumimo sa akin na nagbuo ng isang samahan ng magkakapatid na pinag-isa ng sama ng loob. Samantala, ang kasama ni Lisa, isang forensic accountant na si Trevor, ay sinubaybayan ang perang nilulusaw ni Lucas mula sa joint account namin. Ang account sa Cayman Islands ay simula pa lang. May komplikadong network ng offshore accounts si Lucas, mga holdings at shell companies na ginawa para itago ang mga ari-arian at bawasan ang babayarang buwis. Magaling siya, inamin ni Trevor sa isang meeting. Pero hindi siya kasing talino ng iniisip niya. Laging may paper trail kung alam mo lang hahanapin. Habang ginagawa namin ang legal na strategy, naalala ko ang sinabi ng lola ko noon pa man, tungkol sa isang espesyal na clause sa kanyang will. Sobrang lungkot ko noong namatay siya, kaya maraming detalye ng proseso ng mana ang naghalo-halo sa isip ko.
Pinakiusapan ko si Lisa na kunin ang kompletong probate records para sa akin. Ari-arian ng lola. 3 linggo matapos lumipat si Lucas, may malaking tuklas kami. Tinawag ako ni Lisa sa opisina niya para sa isang emergency na pulong at sobrang excited ang boses niya. Nakita na namin, sabi niya. Pagpasok ko, hawak ko ang isang dokumento na may ilang bahagi na naka-highlight. Ang bait-bait talaga ng lola mo. Iniabot niya sa akin ang dokumento, tinuturo ang isang partikular na bahagi sa testamento ni Mary. Habang binabasa ko, napuno ng luha ang mga mata ko, halo ng lungkot dahil namimiss ko ang talino niya at ginhawa dahil sa kanyang malawak na pag-iisip. Ang property sa baybayin ng Michigan sa 1427 Shoreline Drive ay ipinamana sa aking apo na si Dara Elizabeth Miller na may malinaw na kondisyon na ang pagmamay-ari ay manatili lamang sa kanyang pangalan at angkan. Hindi ituturing na ariing mag-asawa ang property na ito sakaling magpakasal o magdiborsyo man. Wala ring sino mang asawa ang pwedeng mag-angkin nito kahit ano pa ang batas ng estado. Kung may susubukang i-claim, ilipat o gawing collateral ang property na ito laban sa mga kondisyong ito, agad na ililipat ang pagmamay-ari sa Lakeside Women's Shelter Foundation. Pinrotektahan niya to, bulong ko habang hinahaplos ang pangalan ng lola ko sa lagda. Alam niya na pwedeng mangyari to. Hindi lang yung cottage, sabi ni Lisa, habang naglalabas ng ibang pahina. Basahin mo to. Ganito rin yung kondisyon sa lahat ng investments at mga alaala na iniwan ng lola ko. Gumawa siya ng parang trust na epektibo pagkatapos niyang mamatay para protektahan yung mga iniwan niya laban sa eksaktong sitwasyon na kinakaharap ko ngayon. Binabago nito lahat, paliwanag ni Lisa. Pwede pa rin si Lucas kunin yung mga asset na nakuha mo. Habang kasal kayo, pwede siyang humingi ng parte ng negosyo mo kasi lumago ito habang kayo ay kasal. Pero yung cottage, yung mga investments na galing kay lola, lahat ng yan ay legal na hindi niya pwedeng galawin. Nang gabing iyon, nag-drive ako papunta sa cottage mag-isa. Kailangan kong maramdaman na malapit ako kay Lola Mary. Nakatawid sa porch kung saan nag-propose si Lucas. Ramdam ko yung presensya niya nang mas malakas kaysa dati simula nang siya'y pumanaw. Sinubukan mo akong balitaan, sabi ko sa paglubog ng araw, yung tanawin na paulit-ulit naming pinanood. Kasama yung mga usapan mo tungkol sa financial independence at pagprotekta sa sarili. Sana mas nakinig ako. Kinabukasan, tumawag si Lisa na may dagdag na balita. Isa sa mga dating business partner ni Lucas ang nag-come forward matapos kontakin ng investigator namin. Si Jason Reeves ay may mga record ng pandaraya na ginawa ni Lucas noon gamit ang pekeng dokumento para makakuha ng investment sa mga proyektong hindi naman talaga totoo. Natakot siyang magsalita dati dahil tinatakot ni Lucas ang pamilya niya. Pero ngayon, dahil posibleng marami na ang mga biktima, nag-join siya, handa siyang magpatotoo. Nalaman din namin na si Lucas ay naghahanda na ng mga papeles para sa diborsyo kasama ang kanyang abogado. Bago pa man ang 6 na buwang anibersaryo namin, pinaplano kung paano mas lalong mapapalakas ang kanyang mga hiling laban sa mga ari-arian ko. Kasama sa dokumento ang mga detalyadong plano na gamitin ang emosyonal na pagkakabit ko sa cottage bilang paraan para mapilit akong sumuko sa iba pang mga usapin. Hindi niya ako mahal. Napagtanto ko yon nung isang gabing nag-usap kami ni Lisa tungkol sa strategy. Hindi kahit isang sandali, mahinahong sagot ni Lisa. Hindi ito tungkol sa pag-ibig, dagdag niya. Ito ay tungkol sa kapangyarihan at kawalang hiyaan. Huwag mo itong gawing personal, kahit na alam kong halos imposible yung advice na yan. Habang papalapit ang araw ng korte, naghanda kami ng kumpletong mga ebidensya para sa hukom, kasama na ang mga sinumpaang pahayag mula sa mga dating asawa ni Lucas, mga dokumento ng mga itinatagong financial network niya, ebidensya ng kanyang panlilinlang sa negosyo, mga partikular na bahagi ng testamento ng lola ko, timeline na nagpapakita ng pattern ni Lucas sa pagtutok sa mayayamang babae at mga record ng mga usapan niya bago sila nagpakasal sa abogado sa diborsyo. Kinabukasan ng pagdinig, nag-iisa akong nakaupo sa kondo ko
nakatitig sa espesyal na sobre na inihanda ni Lisa para sa hukom. Nasa loob nito ang pinakamatinding ebidensya laban kay Lucas, inayos ng sunod-sunod para ipakita kung gaano katalino ang kanyang panlilinlang. Hindi sana natin kailangan ito, sabi ni Lisa. Pero kung may gagawin si Lucas na di inaasahan, ito ang magiging backup natin. Dinampi-dampi ko ang selyadong sobre. Iniisip ang lahat ng pinagdaanan ko, mula sa pagiging kumpiyansang negosyante na akala ay natagpuan na ang tunay na partner hanggang sa nangihinalang asawa, lumalaban para ipagtanggol ang kanyang iniwang yaman. Sariwa pa rin ang sakit, pero may ibang bagay na sumulpot kasabay nito. Isang matibay na determinasyon na nagpapaalala sa akin kay Lola Mary. Hindi mo ako inalagaan para maging biktima. Bumulong ako sa alaala niya. At hindi ako magiging ganoon ngayon. Inilagay ko ang sobre sa loob ng aking briefcase at sinubukang matulog. Alam kong ang bukas ang magdedesisyon, hindi lang sa kapalaran ng aking mga ari-arian, kundi pati na rin sa kakayahan kong magtiwala muli. Nakakatakot ang Cook County Courthouse, talagang disenyo para manghimasok na may matataas na haligi na gawa sa marmol at mga echoing na hallway. Maaga akong dumating kasama si Lisa, pareho kaming naka-conservative na mga suit na nagpapakita ng pagiging kumpiyansa at kalmado, kahit na bumibilis ang tibok ng puso ko sa ilalim ng silk blouse ko. Pinuntahan kami sa courtroom 307 kung saan didinggin ni Judge William Harrington ang kaso namin. Natutuwa si Lisa nang malaman namin kung saan kami nakatalaga. Sabi niya kilala si Judge Harrington sa pagiging masusi at sa kawalan ng pasensya sa mga mapanlinlang na taktika. Siya lang daw ang makakakita ng tunay kay Lucas, sabi niya sa akin. Umupo kami sa nasa mesa kami, inayos ang mga dokumento namin ng mabilis at maayos na parang sanay na. Si Lisa, mukhang komportable sa sitwasyon, pero ako, pakiramdam ko'y nakahubad at mahina. Kahit gaano pa namin kahanda, alam kong unpredictable ang mga proseso sa korte at napatunayan na ni Lucas na mapanlinlang siya at madiskarte. Eksakto, 9:30, bumukas ang pinto ng korte at pumasok si Lucas kasama ang abogado niya, si Richard Blackwell, isang kilalang abogado na madalas hawakan ang mga high-profile na diborsyo gamit ang matapang na taktika. Nakaayos si Lucas, suot ang navy suit na siguro mas mahal pa kaysa karamihan sa sweldo ng mga tao, galing sa pera ko, walang duda. Nagkatinginan kami sandali sa kabilang kwarto at inaasahan kong makikita ko ang galit o baka kaba. Pero nakita ko lang ay kumpiyansang mayabang. Bahagyang tumango siya, may kunwari ngiti sa labi niya, parang mga kakilala lang na nagkita sa business event, hindi magkalaban sa diborsyo. Yung kalmadong kumpiyansa niya, kinilabutan ako. Alam niya ba yung hindi namin alam? May namiss ba kaming mahalagang detalye sa paghahanda? Tayong lahat tumayo, sabi ng balef. Hukom na po. Pumasok si Harrington sa korte. Matangkad siya, may puting buhok at matalim na mga mata na parang nakikita lahat ng nangyayari agad. Pagkatapos ng mga panimulang pormalidad, unang nagsimula si Blackwell sa kanilang kaso. Kitang-kita agad ang diskarte niya, inilalarawan si Lucas bilang isang tapat na asawa na malaki ang naitulong sa negosyo ko sa pamamagitan ng kanyang kaalaman sa consulting at mga koneksyon sa negosyo. Nagbigay ang kliyente ko ng mahahalagang ideya sa negosyo na direktang nakaambag sa paglago ng kumpanya ni Ginang Crawford. Habang kasal sila, matalinong ipinaliwanag ni Blackwell. Naghalo na talaga ang kanilang mga ari-arian dahil sa buhay at negosyo nilang pinagsaluhan, kahit na kanino nakapangalan ang mga account. Lumabas si Lucas sa harap ng hukom at ang galing ng pagkakapresenta niya na muntik na akong naniwala sa kanya. Kwento niya ang pagmamahal niya sa akin, ang tulong niya sa mga desisyon ko sa negosyo, at ang sakit niya nang daw ay naging kontrolado at may hinala ako ng walang dahilan. Gusto ko lang napatas ang aming pagsasama, sabi niya, ramdam sa tono ng boses niya. Dama mo yung totoong emosyon niya. Proud ako sa tagumpay ni Dara kasi bahala ako doon. Tinulungan ko siyang umangat.
Hindi ko inakala na ganito niya ako babalikan. Tahimik lang si Judge Harrington, nakikinig ng walang ekspresyon, paminsan-minsan sumasulat, pero di mo mahulaan ang iniisip niya. Nang kami naman ang sumagot, sistematiko ni Lisa, pinabasag yung kwento ni Lucas. Pinakita niya ang mga financial records na nagpapakita na lumago ang negosyo ko ng tuloy-tuloy bago ko nakilala si Lucas at walang malaking pagbabago sa takbo ng negosyo habang kasal kami. Ipinakita niya mga salaysay mula sa mga empleyado ko na nagsasabing halos wala raw masyadong kinalaman si Lucas sa mga operasyon ng kumpanya. Tapos dumating ang mga ebidensya tungkol sa nakaraan ni Lucas, mga dati niyang kasal, at yung pattern na lumalabas doon. Nagbigay sina Margaret at Allison ng video testimonya, halos pareho yung kwento nila sa mga naranasan ko. Unti-unting nabasag yung maskara ni Lucas habang dumadami yung ebidensya. Napanood ko siyang paulit-ulit yumuko para magbulong kay Blackwell habang unti-unting napapalitan yung maayos niyang mukha ng kaba. Madalas na tumutol si Blackwell, sinasabi na walang kinalaman sa aming diborsyo ang mga dati ng relasyon ni Lucas. Pero tinutulan ni Judge Harrington ang karamihan sa mga pagtutol. Kitang-kita niyang naging interesado siya dahil sa lumalabas na pattern. Ang tunay na pagbabago ay nang ipakita ni Lisa ang ebidensya ng mga tinagong finansyal na galaw ni Lucas at ang mga usapan niya sa mga abogado ng diborsyo bago pa man magpakasal. Your Honor, malinaw na ipinapakita ng mga dokumentong ito na pumasok ang respondent sa kasal na ito na may planadong panlilinlang sa aking kliyente. Paliwanag ni Lisa. Hindi talaga ito totoong kasal, kundi isang planong pinansyal na maingat na inihanda. Nagkunot ng noo si Judge Harrington habang mas maigi niyang tinitingnan ang mga dokumento. Nagtanong siya ng ilang matatalim na tanong kay Lucas na nahirapang magbigay ng magkakatugmang sagot. Sa isang maikling pahinga, mahigpit na hinawakan ni Lisa ang braso ko para aliwin ako. Ayos tayo, nakikita na ng judge ang ginagawa niya. Nang magpatuloy ang korte, sinubukan ni Blackwell na ibalik ang usapan sa batas ng Illinois tungkol sa paghahati ng ari-arian ng mag-asawa kahit na may maling nagawa. Ito ang kanilang. Ang pinakamalakas na argumento ay yung katotohanan na legally, maaaring may karapatan pa si Lucas sa malaking bahagi ng mga ari-arian na naipon habang kasal kami kahit na niloko niya ako. Sabi ni Your Honor Blackwell ng buong kumpiyansa, bagamat nagsisisi ang kliyente ko na pinili ng asawa niya na ipakita ang kanilang relasyon sa masamang paraan, malinaw ang batas. Ang karanasan ang tuluyang nagbago ng paraan ko sa pagharap sa mga relasyon. Ang tiwala, kailangang pagkakitaan, sabi niya. Hindi lang sa umpisa, kundi palagi. Hindi ko inaasahan na pagkatiwalaan mo ako ng lubusan ngayon o kahit kailan paman. Pero sana, bigyan mo ako ng pagkakataong maging karapat-dapat sa tiwala mo. Ang mga sinabi niya ay nagpapakita ng karunungan na hindi pa kailanman naramdaman ni Lucas. Ang tunay na pag-ibig ay nirerespeto ang kahinaan, hindi ito ginagamit. 2 taon matapos ang aking diborsyo, lumago ng doble ang laki ng kumpanya ko. Ang pundasyon ay tumutulong na sa daan-daang kababaihan taon-taon at natuto akong ihalo ang pagiging maingat at pagiging bukas sa aking mga personal na relasyon. Hindi naman tuluyang nawala ang sakit, pero naging kapaki-pakinabang ito. Isang mas malalim na pag-unawa na gumagabay sa mga desisyon ko imbes na pumigil. Madalas pa rin akong magpalipas ng mga weekend sa cottage, kadalasan kasama ang mga kaibigan o mga benepisyaryo ng foundation para mag-enjoy sa tahimik na paligid. Isang weekend, habang nagkakatipon kami sa tabing dagat para sa bonfire, may isang babae na kamakailan lang natulungan ng foundation sa kanyang diborsyo ang nagtanong sa akin ng isang bagay na nagpahinto sa akin sandali. Nagsisi ka ba na pinakasalan mo siya? Kung mababalik mo ang panahon, babaguhin mo ba? Pinanood ko yung mga apoy na sumasayaw laban sa madilim na langit, iniisip ng mabuti ang tanong niya. Hindi, huli kong sagot. Kahit masakit, tinuro sa akin ng karanasang iyon yung bagay na matagal nang gustong ituro ng lola ko. Isang bagay na kailangan kong maranasan mismo.
Ang tunay na seguridad ay hindi nanggagaling sa mga bagay na pag-aari natin o sa mga taong nagmamahal sa atin, kundi sa kakayahan nating harapin ang pagkawala at pagtataksil ng hindi nawawala ang sarili. Tumingin ako sa paligid sa bilog ng mga babae. Ang mga mukha nila ay nagniningning sa liwanag ng apoy. Bawat isa may kanya-kanyang kwento ng pagtitiis. Ang sinubukan ni Lucas agawin sa akin ay hindi lang pera o ari-arian, patuloy ko. Ang gusto niyang kunin ay ang aking pagkatao, ang kakayahan kong magtiwala sa sarili kong desisyon, at ang pagbawi nito ay mas mahalaga kaysa sa anumang nawala sa akin sa pera. Nang gabing iyon, matapos matulog ang lahat, nakatayo ako mag-isa sa tabi ng tubig, nakikinig sa banayad na hampas ng mga alon sa baybay. Inisip ko ang paglalakbay mula sa nakapipinsalang revelasyon sa korte hanggang sa sandaling ito. Tunay na kapayapaan. Ang babaeng ako noon, bago si Lucas, ay hindi kailanman makakabuo ng matibay na pundasyon o makakaramdam ng ganito kalalim na koneksyon sa iba pang mga nakaligtas. Matagumpay siya, pero hiwalay sa iba. Independent, pero madalas nag-iisa sa maraming aspeto. Sa kabila ng sakit ng pagtataksil, natuklasan ko ang kakayahan para sa empatiya at layunin na maaaring nanatiling natutulog kung hindi dahil dito. Ito ang pinakamahalagang pamana ng aking lola, hindi ang maliit na bahay o ang mga investment na maingat niyang pinangalagaan, kundi ang katatagan na naitanim niya sa akin sa pamamagitan ng kanyang halimbawa at karunungan. Sa pagprotekta niya sa akin mula sa kasakiman ni Lucas, binigyan niya ako ng pagkakataon na matuklasan ang sarili kong lakas. Habang bumabalik ako sa kubo, tahimik ko siyang pinasasalamatan muli, hindi lang para sa material na mana na kanyang pinangalagaan, kundi para sa mga di nakikitang regalo na mas mahalaga, ang kakayahang magsimula muli, ang tapang na manatiling bukas kahit na masakit, ang karunungang gawing layunin ang pagtataksil. Hindi perpekto o tiyak ang daraanan ko, pero ito ay tunay na akin, hinubog ng aking sariling kwento. Pareho ang pagkatalo at pag-ibig, pagkabigo at tagumpay. At sa sandaling iyon, habang pinapanood ko ang kislap ng refleksyon ng buwan sa Lake Michigan, gaya ng dati noong bata pa ako, alam ko nang sigurado na nasa tamang lugar ako. Naranasan mo na bang ipagtanggol ang sarili mo nang may taong gustong pagsamantalahan ka? Gusto kong marinig ang mga kwento mo sa comments sa ibaba. At kung nakarelate ka sa kwentong ito, pakipindot ang like button at mag-subscribe para makinig pa sa mga totoong kwento ng pagharap sa mga pagsubok. Tandaan mo, minsan ang pinakapresyong mana hindi pera o ari-arian, kundi ang karunungan na protektahan ang sarili at ang lakas na bumangon kapag may gustong sumira sa'yo. Salamat sa pakikinig at sana palagi kang magkaroon ng tapang para ipaglaban ang mga bagay na mahalaga sa'yo. Musika.